Sa pambungad na eksena, isang malubhang sugatang lalaki ang walang magawang matakot habang pabagsak-bagsak na tumatakas mula sa isang misteryosong figura na mabilis na humahabol sa kanya. Ang kanyang tagahabol ay brutal siyang pinatay sa gitna ng kagubatan bago kinaladkad ang kanyang katawan palayo. Ang marahas na eksena ay biglang pinuputol at ipinapakita ang isang masayang pamilya ng 4 na nasa road trip sa kanilang camper. Saglit silang huminto para kumain, at si Keith, ang ama, ay nagluto ng barbecue at inihain ang hilaw na steak sa kanyang anak na si Jeff. Masayang kinuha ito ni Jeff, taliwas sa kanyang kapatid na si Emmy, na ayaw kumain at mas piniling maglakad-lakad, habang iniwan ang kanyang inang si Kathleen na ipagtanggol ang kanyang desisyon. Habang nag-uusap ang mag-asawa, inilabas ni Jeff ang ilang piraso ng tsokolate at binilang ito. Samantala, si Emmy ay nakarating sa isang ligtas na lugar, inilabas ang kanyang mga nakaimbak na tsokolate at lihim na kumain. Pagkatapos ng ilang sandali, ang payapang kalagayan ng pamilya ay biglang naputol nang dumating ang dalawang lokal na sina Billy at Vern sakay ng isang truck. Ang nakakatakot na duo ay nagpakilalang naghahanap ng kanilang pinsang si Melior na nawala noong nakaraang gabi. Dahil bago sila sa lugar, itinanggi ni Keith na kilala niya si Melior, ngunit patuloy pa ring nagtanong si Vern. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang tirahan, ngunit nanatiling matatag si Keith at hindi sila halos tinanggap. Upang mapagaan ang sitwasyon, inalok ni Jeff ng ilang tsokolate ang mga lalaki bilang mabuting kilos, ngunit sa halip ay inalok ni Vern ng palitan gamit ang kanyang mga sariling tsokolate. Tuwang-tuwa si Vern sa tsokolate, at biglang lumitaw si Emmy, at tinitigan siya ng mga creepy na lalaki na para bang gusto siyang kainin. Nagtanong sila kung nakita niya si Melior, ngunit kinabahan si Keith at inutusan si Emmy na bumalik sa van at nagpaumanhin sa mga lalaki dahil nagmamadali sila. Sa wakas, mabilis na sumakay ang duo sa kanilang truck at umalis ng walang abala. Pagkatapos, nag-impeke si Keith at ang kanyang pamilya at sinimulang bumalik pa uwi. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto nilang hindi pa sila ligtas nang muli nilang masalubong ang mga lalaki. Mukhang nasira ang kanilang truck, ngunit hindi naniwala si Kathleen dahil nakita nila si Vern na may dalang shotgun. Sinabi ng mga lalaki na ang tanging towing service sa lugar ay sarado sa araw na yon, at ang susunod nilang gagawin ay tumawag sa kanilang bahay upang kumuha ng ibang sasakyan. Humiling ang dalawang lalaki ng sakay dahil nasira ang kanilang sasakyan at dumadaan din naman ang pamilya sa kanilang bayan. Napansin ni Vern na nag-aalangan ang pamilya dahil sa shotgun niya, kaya sinabi niya kay Keith na kahit si Billy na lang ang isama at iwan siya. Nagdalawang isip si Keith ngunit sa huli ay pumayag kahit natatakot si Kathleen at sinimulan nilang ihatid si Billy sa kanyang bahay habang sila'y nasa daan. Si Billy ay nagkwento at nakipaglaro kay Jeff, ngunit hindi na itago ni Kathleen ang kanyang kaba. Kaswal na nagkwento si Billy tungkol sa kanilang lugar, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang tiyuhin at mga pinsan, at paulit-ulit niyang sinasabi na mabubuting tao sila. Matagal na nilang pinapatakbo ang lugar mula pagkabata. Gayunpaman, nagkaroon ng madilim na twist nang kunin ni Billy ang notebook ni Jeff upang simulan ang laro. Si Billy ay nagulat at nag-alala dahil pagmamay-ari iyon ng nawawala nilang kaibigan na si Melior. Biglang inatak ni Jeff si Billy na walang kamalay-malay. Nakakagulat, nanatiling kalmado ang lahat na parang walang ginawa si Jeff kahit na dahan-dahang nawalan ng malay si Billy. Dito ipinahayag na ang pamilya nga ang pumatay kay Melior noong nakaraang gabi dahil sa mga dahilan na sila lamang ang nakakaalam. Samantala, makikita natin ang isa sa mga pinsan ni Billy na ibinaba ang kanyang sandata matapos mag-enjoy sa kanyang gawain. Bumalik sa pamilya, sinimulan nilang pira-pirasuhin ang katawan ni Billy bago ito itago sa kanilang freezer at dito na lumabas ang kanilang kanibalistang kalikasan. Iniabot ni Kathleen kay Emmy ang isang tila eyeball na paborito niya. Pagkatapos, tumunog ang telepono ni Billy at binasag ito ni Keith. Sinabi niya na kailangan nilang magmadali dahil ayaw nilang magpaantay sa kanilang host. Sa bahay, ang tiyuhin ni Billy na tinatawag ng lahat na pa ay sinamahan ng mga pinsan ni Billy na sina Julie at Savannah para maghapunan. Ilang minuto pa lang silang nag-uusap nang biglang may kumatok sa pintuan at nagulat sila nang makita si Keith kasama ang kanyang pamilya. Ipinapaalam ng pamilya sa mga pinsan na si Billy ang nagpadala sa kanila doon matapos nila itong makasalubong. Sinasabi nilang nakasalubong nila ito nang masira ang kanilang camper,
habang hinahanap ni Billy at Vern si Melior. Sa narinig na ito, malugod silang tinanggap sa loob. Agad na tinanong ni Keith kung pwede nilang magamit ang telepono, at natuwa siya nang malamang si Billy lang ang may telepono. Gayunpaman, habang kumakain, tinanong ni Savannah kung bakit hindi na lang sila inihatid ni Billy kung nakasalubong nila ito sa daan. Ipinaliwanag ni Kathleen na si Billy ay naglalakad noong hinahanap nila ni Vern si Melior. At ang sasakyan ay nasa kay Vern na humiwalay ng landas. Ang tanong na ito ay agad na nagbigay alam sa kanila at inilabas ng lahat ang kanilang mga sandata upang salakayin ang tatlo. Ngunit biglang, dumating ang isang malaking higanteng nagngangalang Big Mas para sa hapunan na nagpayanig sa grupo kaya't itinago ng lahat ang kanilang mga armas. Samantala, hinihintay ni Vern sa kalsada, patuloy na tinatawagan si Billy, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Biglang may humintong sasakyan at naghina ng maluwag si Vern, iniisip na ito na si Billy. Ngunit lumabas na ito ay ang lokal na deputy sheriff na kamakailan lang ay nakaaway ni Vern dahil sa maling akusasyon. Matapos ito, humingi siya ng paumanhin at nag-alok na ihatid siya sa malamig na gabi. Ngunit tumanggi si Vern. Ibinunyag ni Vern na isang mabait na pamilya mula sa DE ang nagbigay kay Billy ng sakay at malapit na siyang makabalik. Umalis na ang deputy sheriff kahit nakita ang kahina-hinalang estado ni Vern. Lumabas na binigyan ni Jeff si Vern ng tsokoleteng may pampatulog na nagpasama ng kanyang tiyan at nagdulot ng madalas na pagsusuka. Balik sa bahay, inalok ni Jeff ng candy ang mga tao, ngunit sinabi ni Pa na walang kumakain ng matatamis sa bahay upang mapanatiling malusog ang kanilang mga ngipin. Ngunit kumuha si Julie ng dalawa mula kay Jeff at ibinahagi ang isa kay Big Mac. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaalam si Emmy na pupunta sa banyo, ngunit sa halip ay sinamantala ang pagkakataong magtago ng kanyang mga gamit. Ngunit siya'y kinabahan nang makita niyang naghihintay si Savannah sa labas, at nahulog ang eyeball na ibinigay ng kanyang ina nang hindi niya napansin. Madaling nagkaugnayan sina Emmy at Savannah, ngunit pinutol ni Julie ang sandali nang tawagin silang pabalik sa sala. Malugod silang tinanggap ni Pa para sa aliwan ng gabi, kung saan ipinamalas ni Savannah ang kanyang galing sa piano. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita ni Pa ang kanilang kwarto para sa gabi, habang dinala ng mga babae si Jeff sa komportableng kwarto ni Billy. Dahil puno na ang mga kwarto, iminungkahi ni Julie na si Savannah ang mag-host kay Emmy dahil siya mismo ang nag-aalaga kay Big Mac. Dagdag pa ni Julie na perpekto ito para kay Emmy dahil halos wala siyang interes sa mga lalaki. Sa isang nakakagulat na turn of events, nagbabahagi si Emmy ng parehong interes, ngunit hindi niya ito ipinahayag. Si Savannah naman ay nagpatuloy na ipahiga si Pa para sa gabi, ngunit binanggit niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mababait na bisita na halos parang napakabuti para maging totoo. Sa kabilang banda, pabirong tinanong ni Pa kung iniisip niyang papatayin sila isa-isa at susunugin ang bahay. Sa kwarto ng mag-asawa, nakakaramdam ng kaba si Kathleen dahil ayaw niyang saktan ang anumang pamilya. Mayroon siyang sariling mga prinsipyo, tinatarget lang niya ang mga taong nagdulot ng pinsala o mga pabigat sa lipunan. Hindi pa siya nakakasakit ng inosenteng mabubuting pamilya noon. Gayunpaman, pinaalala ni Keith ang kanilang mga hangarin na alisin ang mga taong walang silbi at walang ambisyon na tinatawag nilang mga lowlifes. Ipinahayag na paminsan-minsan silang naglalakbay palayo sa sibilisasyon upang puksain ang mga underprivileged at iligtas sila mula sa pagdurusa. Ngunit iniisip ni Kathleen na ang pamilya ay simpleng namumuhay lamang sa labas ng grid dahil kamakailan lang ay natanggap si Savannah sa isang community college. Kasunod nito, umalis si Keith patungo sa kwarto ni Jeff upang ipaliwanag ang kanyang mga plano bago kumilos ang bata upang mapawi ang kanyang uhaw. Plano niyang hatiin ang mga miyembro sa pagitan nila at sinabing iwasan ni Jeff si Big Mas na siya mismo ang haharapin. Samantala, kumbinsido na si Vern na maaaring may masamang nangyari kay Billy, kaya't naglakad siya para hanapin ito. Balik sa bahay, nagulat si Savannah nang makita si Emmy na kausap ang kanyang kasintahang si Blair sa telepono, dahil mukhang wala silang telepono kanina. Ipinaliwanag ni Emmy na halos maubos na ang kanyang baterya at iniingatan niya ito, at pagkatapos ay naghanda na silang matulog.
Hindi alam ni Savannah, ang kanyang kapatid na si Julie ay nasa banyo at nagsusuka dahil unti-unting umepekto ang laso ng tsokolate. Apektado rin si Big Mats at nagmamadaling lumabas para magsuka. Sa loob ng bahay, ipinahayag ni Emmy na sinusuportahan ng kanyang ina ang kanyang kagustuhan, ngunit itinago ito mula sa kanyang mahigpit na ama sa ngayon. Habang nag-enjoy ang duo, agad na kumilos ang pamilya ni Emmy. Dahan-dahang umakyat si Kate patungo sa kwarto ni Pa, habang si Jeff ay nagpakitang tila dumating na sa likuran ni Big Mats. Mabilis siyang naglunsad ng atake sa hindi inaasahang Mats at mabilis na nakakuha ng ilang sugat sa halimaw. Sa parehong oras, inimbitahan ni Emmy si Savannah na mag-puff, na siyang pinakamabisang paraan para sa kanya. Samantala, nakakuha ng upper hand si Jeff sa labanan, ngunit siya ay madaling natalo nang tamaan siya ni Max sa lupa. Halos tapusin na siya ni Max nang makaramdam siya ng pagsusuka, na nagbigay kay Jeff ng pagkakataon na pigilan ang pagsusuka nito sa pamamagitan ng pagsara ng kanyang lalamunan. Nang makarating na si Kate sa kwarto ni Pa, nakita niya ito mula sa bintana at natakot, ginising ang matanda. Matapos hatiin ang ulo ni Pa, tinawag ni Kate si Jeff para sermonan dahil lumihis ito sa plano. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa kanyang mapanganib na hakbang na maaaring naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa kabila nito, lihim na pinuri ni Kate si Jeff sa kanyang matapang na pagkilos at binigyan siya ng dila ni Mats. Samantala, dahan-dahang inilabas ni Emmy ang kanyang sandata, ngunit sa huling minutong pagbabago ng isip ni Savannah, nahulog si Emmy sa kama at tumama sa kanyang panghiwa. Ipinaliwanag niya na ito ay para sa proteksyon at kumuha si Savannah ng mga pang-ayos at tahi. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa iba't ibang larangan, hindi kayang tapusin ni Emmy ang kanyang gawain, habang hinahangaan niya ang tapang at talento ni Savannah na hindi naman sakop ng kanilang trabaho. Habang papunta siya upang kunin ang kanyang medical na kit, nakarinig siya ng ilang ingay at nagulat nang makita ang camper ng pamilya malapit sa kanila, sa kabila ng naunang sinabi na nasira ito ng ilang milya ang layo. Pagbaba ni na Keith at Kathleen, pumasok ang babae upang usisain ito. Ngunit hindi nagtagal bago niya natagpuan ang labis na sinirang katawan ni Big Max. Samantala, natagpuan ni Julie ang eyeball na nahulog ni Emmy kanina, na nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Agad siyang nagtungo sa kwarto ni Pa, ngunit natakot siya sa nakita niyang kalagayan nito. Biglang hinawakan siya ni Kate para makakuha si Kathleen ng bahagi. Sumali si Jeff sa kanila, sa tulong ni Kate, upang masaksihan ang pag-aalinlangan ng kanyang ina na gawin ito sa unang pagkakataon. Nagsama-sama ang lahat at naghanda si Kathleen na gawin ito, ngunit biglang natigil nang dumaan ang isang palaso sa kanyang leg. Dito, matagumpay na nakuha ni Savannah ang isa gamit ang kanyang mga kasanayan, at naghanda na siyang puksain ang masamang pamilya, kaya't lumayo ang pamilya sa bintana. Nang makita niyang patay na ang kanyang ina, sumigaw si Emmy sa kanyang ama at sinabing ang mga tao ay hindi mga drifter o basura sa kalye, ngunit iginiit ni Keith na wala silang halaga. Upang maghiganti, tinali ni Keith si Julie at sinaktan siya, alam niyang darating si Savannah. Totoo nga, pumasok ang marksman sa kanyang kwarto, kung saan nakita niyang maswerteng nakakuha ng telepono ni Emmy. Agad siyang tumawag para humingi ng tulong, ngunit hindi niya nabigay lahat ng detalye, dahil narinig ni Jeff at lumapit sa kwarto. Ang deputy sheriff na nakatanggap ng tawag ay nagsabi sa kanyang superior na ang numero ng telepono ni Emmy at ang area code ay mula sa Los Angeles. Naalala niyang sinabi ni Vern na isang mabait na pamilya mula Day ang nagbigay ng sakay kay Billy. Sa kabilang banda, madali lang na napabagsak ni Savannah si Jeff. Ginamit niya ito upang makipag-ayos para sa pagpapalaya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nagbanta si Kate na tatapusin ang kanyang kapatid. At nagmakaawa si Emmy na pakawalan na si Jeff dahil tiyak na gagawin ito ng kanyang psycho na ama. Sa takot para sa kanyang kapatid, pinakawalan niya si Jeff, ngunit tinalikuran siya ni Emmy habang tinutulungan niyang mahuli siya. Ang kanyang psychopathic na ama ay nagpatuloy sa pagluluto ng dila ni Mats at pabirong tinanong si Julie kung pamilyar ang amoy nito. Upang bigyan siya ng malinaw na pahiwatig, dinala ni Kate ang sinirang braso ni Big Mats na labis na nagpagulat kay Julie. Ito'y nagdulot ng pag-ayaw ng mga babae na kainin ang karne at dahil dito, napilitan si Kate na kumilos. Malamig na pinutol ni Kate ang hinlalaki ni Julie at kinain ito.
Sa paglala ng sitwasyon, pumunta siya kay Savannah upang alisin ang kanyang mga daliri na may talento. Gayunpaman, isang huling minutong salaysay mula kay Savannah ang nagpahinto sa kanyang plano, habang sinasabi niyang nagkaroon ng pakikipagtalik si Emmy sa kanya. Nang makita ang reaksyon nito, ibinunyag niya ang kanyang lihim na sekswalidad at mga droga na ikinagulat ni Keith. Habang nagkakaroon ng harapan na pag-uusap ang mag-ama, nagkaroon ng pagkakataon si Savannah na pabilisin ang kanyang pagtakas, at nagawa niyang palayain ang sarili sa huling sandali. Palihim niyang kinuha ang isang tinidor at itinusok ito sa mata ni Keith, na nag-udyok kay Emmy na tumugon. Nakakagulat, kinain ng halimaw ang sarili nitong mata. Sa pagkakataong ito, maswerteng nakabalik si Vern at binaril siya, na nagpatigil sa kanya ng ilang sandali, bago dumating si Jeff upang iligtas siya. Nagkaroon ng kaguluhan habang lahat ay naglalaban para sa kanilang buhay at ang grupo ay nagkakaisa upang manalo. Pumasok si Savannah sa isang laban kay Jeff, na nagdala sa kanya sa kusina, kung saan sinunog niya ang kamay nito, at pinaso ang mukha niya ng kumukulong tubig. Habang siya'y humihina dahil sa sakit, piniga ni Savannah ang kanyang leg, at pinatay siya. Habang si Vern ay nakikipaglaban sa ama. Hinawakan ni Keith ang isang kalapit na kutsilyo at sinaksak si Vern, na ikinamatay niya agad. Natuwa si Keith sa nangyari, ngunit si Julie, na ngayon ay malaya na, ay nagkaroon ng pagkakataong gupitin ng malalim ang buhok ni Keith. Pagkatapos nito, nakahinga ng maluwag ang mga kaawa-awang magkapatid. Ngunit agad nilang napagtanto na hindi pa tapos ang lahat nang biglang bumangon si Emmy at sinaksak si Julie hanggang sa mamatay. Isang galit na Savannah ang sumugod kay Emmy, brutal siyang nakipaglaban sa kanya sa sahig, at binasag ang mukha niya sa piano. Gayunpaman, pinayagan niyang magkaroon ng isang epic na huling sayaw, na ginagawa itong mabagal at masakit, at hinihimok siyang tumakbo. Ngunit habang papatapos na si Savannah sa bangungot, napatay siya ng tanga na deputy sheriff na kakarating lang. Ang deputy ay naligaw sa nakita niyang eksena, inakala niyang mga inosenteng bisita ang napinsala ng kanilang mga host. Agad siyang tumawag ng medical na tulong at nagulat sa headquarters na pinatay ng mga taga-nayon ang inosenteng pamilya ng turista. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ng deputy ang isang ingay at nagtungo upang imbestigahan ito, na humantong sa kanya sa camper ng pamilya. At bigla na lang, malaya na ang psycho na babae at sinunog ang bahay. Nagtapos ang pelikula habang si Emmy ay nagpatuloy sa paglalakbay sakay ng camper ng kanyang pamilya, na may kasamaan pa rin na dumadaloy sa kanyang dugo.